Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving guys another reaction video. And this time, I'm gonna talk about Mais by Abra Official Audio. I-like muna natin yan guys, at maraming salamat sa mga nagpapa-request nito. At tingnan natin guys kung sino-sino ba nagpapa-request nito guys. Nagpapa-request din nito guys, kaya lang. Yan si Edwin Gregorio, sabi niya Mais. Yan. Yung mga nagpapareact pa nito yan. Si Camille Delphine 3509. Next Mais by Abra Serplan. Yan. Sino pa ba? Humaba tayo guys. Kailangan magawa natin ito guys. Kasi dami kasing request ngayon eh. Kaya ginagawa ko na lahat. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa rin nakaantabay, nakatambay, nagtitiwala, walang sawa na sa mga suporta. Nandito ako para mag-react lang. Lahat maririnig ko sa video na to, makikita ay i-re-react ako dahil reaction video to. Ganun pa man, wala akong problema sa mga artist. Nandito lang tayo para mag-react. Kung may masabi na ako hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya. At sana ay maunawaan ninyo na nagre-react lang ako dito. Ganun pa man, bago tayo magsabi, ko lang pedigree ko. Ang music producer in California, mga audio engineer, at the same time, massive tutor, sa mga NLP, massive practitioner, mga applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Sa description, yung personal channel ko, sa February 15, lalabas yung bago kong kanta. Ang title nun, Mayon. Hango yun sa Bulkang Mayon, pero hindi tungkol sa Bulkang Mayon. Hinango lang. Ganun pa man, sana mapakinggan ninyo na dun yung sa personal channel ko. Mapakinggan ninyo ng 2 beses, 1 beses, okay na sa akin yan. Sana ma-appreciate ninyo. Ganun pa man, let's get to it. Abra Mais Official Audio. Bam! Tapusin nyo guys yung video. Nauso lang naman ang salitang hibang nung nakilala ang makatahibang. Ngayon ginagamit pa nga ng ilan para lang ang dragon maparinggan. Alam mo naman sila'y mga hiran, tignan lang yan, makabasag pinggan. Wala akong magawa ngayong araw kaya kayo na lang aking pagtitipan. Brak brak kamakailan, naalala ko lang, teka mali, kanina lang pala, tangin lang yan. Pasensya na kasi lakas ng amats ko sa kagustuhan. Ang ganda ng ginawa agad ni Abba, no? Kasi nagkaroon agad siya ng disclaimer. Sabi niya, kaya lang nagkaroon ng ganitong salita kasi yung paglabas ko. So, ibig sabihin, nagkaroon ng credentials o yung bigat yung salita kasi merong nangatawan. You know, may pumangatawan sa pangalan na yun, sa salita na yun. At nag-isang tao. Ang naging definition ng salitang yun dahil sa akin, dahil lumabas ako eh. Ganun pa man, yung pagkakasabi niya, parang may gusto siyang pahagingan na wala lang daw siya magawa kaya kayo yung pagtitripan niya. Ang tunog niya parang Kendrick yung music eh. Nakilala ang makatahiba. Nauso lang naman ang salitang hibang nung nakilala ang makatahiba. Nauso lang naman salitang hibang nung makilala ang makatang hibang. Which is, hibang parang baliw na rin din eh. Kaya, malaking bagay din yan kasi medyo madalang nga yung gumagamit ng salitang hibang. Tuloy natin. Ngayon ginagamit pa nga ng ilan para lang ang dragon maparinggan. Yeah, para lang ang bago'y mapakinggan niya. Sabi. Alam mo naman sila'y mga hiran, tignan lang yan, makabasag pinggan. Wala akong magawa ngayong araw kaya kayo na lang aking pagtitipan. Brak kamakailan, naalala ko lang, teka mali, kanina lang pala, tangin lang yan. Pasensya na kasi lakas ng amats ko sa kagustuhan man umbalik bago magpasko. Ilang taon nagpahinga, di ba't patas to? Nakapag-ipon na ba kayo? May palasyo kasi nga abras ba? Appear, disappear. Abra, abra, kadabra, isahirain sa akin mga unggoy na may saging apil. Tinamutain ko may ginito ang mais sa mil. Chill ha, chill, I ain't hating, I'm just tripping. Kinda feeling myself right now, am I the villain? If I were you, hell no, fuck no, who am I kidding? I'm the true hero and the pharaoh in this building. So fuck the head honcho, I'm the real mogul. This is how you do code switching, take notes bro. Solo vocal, local, and I'm local. New age Hermes, Neo, Quetzalcoatl. Kamakailan, naalala ko lang, teka mali. Talagang lahat ng sinasabi niya padirekta. Kaya lang wala siyang pinapangalanan, which is very, very good to me. Pero at the same time, marami siyang mga subliminal mga sinasabi rito na mga salita na para sa akin magandang pampainit talaga. Balikan natin.
Abra, abra, kadabra, isahirain sa aking mga unggoy na may saging apil. Kinamutain ko ba'y ginito ang mais sa mil. Chill ha, chill, I ain't hating, I'm just tripping. Kinda feeling myself right now, am I the villain? If I were you, hell no, fuck no, who am I kidding? I'm the true hero and the pharaoh in this building. So fuck the head honcho, I'm the real mogul. This is how you do, code switch and take notes. Head honcho, parang sinabihan niya yata si si Easy Man yata. Switch and take notes, bro. Solo, vocal, local, and I'm local. New Age Hermes, Neo, Quetzalcoatl. Pag may hindi man ako makuha, guys, magpasensya yun na kasi. Yeah, pero hinihinto-hinto naman natin yan, guys, eh. Para hindi lang mawala yung espiritu ng musika na ni Abra. Naalala ko lang, teka mali, na lang pala, ang inang yan. Mais, kala mo ginto, o baka naman mais. Mais, kala mo ginto, o baka naman mais. Kunyelo, sa malamig, kunwari pang hindi sa cover at ng Cosmic nakapeg ng kanyang bagong hit and miss. Paanong karibal ng multis po yung stilong marites? Please, bitches, beware. You choose to stare, get the goosebumps in a manner, so devil may care. Year of the dragon, the man of the year. Parang flip-top at TikTok, shit's everywhere. Mas okay na mais sa tae kaysa tae sa mais. Mga broskies, naging brosis. Grabe naman bis, ba't ako level sa mediocre artist? Kung pwede naman mag-release sa akin lahat ng royalties minus fees. Mission, back to fruition. Yo, vision, no match for my intuition. Mindful ambition, like Christ I've risen. You stuck in the prism, still choking the chicken. On the other hand, we all Pakiramdam ko kahit papaano, nag-iingat pa rin si Abra na may mabanggit siyang something na talagang magti-trigger ng gera eh. Sa tingin ko, yung ginagawa dito ni Abra, parang pambuena manas. Hindi ko alam kung ano yung intention ni Abra, parang alam niya kung sino yung kakagat o ganun. But wala siyang direktang pinapangalanan at yung sinasabi niya generic, which is sa tingin ko very good. Parang sa akin, paano ko ba sabihin, play safe siya pero in idea na meron pa rin siyang masasabi, 'di ba? Hindi mo pa rin madidisregard na meron talagang mga salita doon na nag-highlight sa ibang mga artist na parang masisilawan yung mga yon. Parang ito yung binabanggit niya, parang ito yung pinapakinggan, which is para sa akin good. Generic siya pero meron siyang pinapunto. Tuloy natin. all just human. We eat, we drink, we poop, and you're an ape on this planet. You relate to the 89 weeks of fornication and I suffocate. Carbon copy ng K-pop, fake fuck. Nagpaparinig pa sa nananahimik. Say what? Dapat dyan pinapakitaan ng tunay na rap. ASAP, ang lakas magtangas nitong bagitong naka-makeup. Ano yan boy? Pick up, got you boy. Peace up boy. Pag tinanggal mo kang parking boy. Mga homeboy, puro totoy. Well, na-appreciate ko yung ginagawa ni Abra, yung mga tao na artist na tumatalon sa hip-hop. I mean, malaya naman yung modernong musika. And, sa akin, hindi ko na masyado binabanggit na hip-hop, but modernong musika kasi modern eh. Medyo may computerized na rin. But, napakagandang bagay yung ginawa ni Abra kasi at the same time, pag pumasok kayo sa ganito talaga sa kultura na yan na hip-hop na binabanggit ng mga tao, may competition talaga dyan eh. I mean, talagang itetest talaga yung talagang yung kapasidad ninyo. Kung talagang gusto niyo talagang pumasok dito, ito yung welcome ninyo, di ba? Kasi dito sa lugar na to, madumi. May mga artist na tumitira kay Abra, wala siyang sinasabi. He let it go kasi at the same time, hindi niyo naiintindihan yung pagdidis ninyo sa isa't isa nagiging parang unity. Kasi nababanggit ng iba yung pangalan mo, 'di ba? At nababanggit ng iba yung pangalan mo, nako-consider ka ng iba at ng fans. Sino ba 'yan, 'di ba? Sino ba 'to? Sino ba 'yan? May kilala ba 'yan? The more na binabanggit nila, nagkakaroon ka ng credibility, Yung sa bagay na competition, nagkakaroon ng pag-aangatan. Kasi controversy sells, At sa ibang mga genre, hindi nila yun maiintindihan kasi yung idea na parang nananahimik lang yung idol namin, hindi naman kayo pinakikilaman, which is okay lang din yun, pero pag dating dito sa idea ng musika na to, parang sineselebrate yung idea ng competition eh. And at the same time, may masasabi talaga ang mga tao sa inyo. Yan, ganun talaga. Tapos, para sa akin, sa tingin ko, very healthy, competitive si Abra sa panahon ngayon.
Yo, walang pututoy, sumisigaw sayaw, unggoy. Ano yan? Oy, warrior faith, ang galing ha. Kung warrior, bakit di ka buki? Ba't parang geisha? Mga fans yung underage, Geisha. sa ba't mema sa akin kakikisalin sa ibang lingwahe, gets ba? Kapatay na, naalala ko lang, teka mali, kanina lang pala, ano lang yan? Maganda rin sinabi dito ni Abra, no? Medyo sa tingin ko marami talagang magre-react at magsasalita sa mga sinasabi ni Abra, which is sa tingin ko good yun. Healthy yun. Kung marami man dis kay Abra, healthy pa din yun. Kung balikan siya, healthy pa din yun kasi nagkakaroon ng connection, nagkakaroon ng ugnayan sa pamamagitan ng pagsasagutan. Yung mga tao kasi, ako, kahit may man di sa akin, wala na akong pakialam. Kasi ganun talaga guys eh. Wala tayong magagawa. Yung mga tao talaga na hindi ka gusto. May mga tao talaga na ayaw sa'yo. But at the end of the day, if you just let it go, hayaan mo lang, hindi rin talaga nakaka-apekto sa pang-araw-araw mo na buhay talaga. Tuloy natin. Mais, kala mo ginto o baka naman mais. Mais, kala mo ginto o baka naman nakita ko si It. Kala ko yung gento eh. Sabi nga, ginto. So, may mga nagdidis kay Abra, okay lang din sa akin kasi healthy nga yun. Tapos may mga tao na nagalit kay Abra or something, mga fans yata yung SB19. Okay din yun para sa akin kasi at least nakikilala nila si Abra, 'di ba? At yung mga fans naman ni Abra, nakikilala din naman yung yung SB19. Kasi marami talagang nasa fans ang nakakornihan sa SB19. Hindi naman natin mapagkakaakila yun. Pero di rin naman natin na ipagkakaakila dapat. Dapat makita at ma-appreciate din natin yung hard work ng SB19. Kasi hindi rin biro yung pinanggalingan nila, talagang ginawa talaga nila yung para sa kanila. At kung nagme-makeup man sila, nag-dress sila ng ganito, wala tayong magagawa doon kasi kasama yon sa props eh. Lahat tayo may props. Kahit mga artist may props. Props nila mag-makeup, yun yung nakakadagdag ng charisma nila, nakakapagpakuha ng mga chicks nila, dun sila nakakaiyot. Wala tayong magagawa dun. Yun yung classic nila na pamamaraan para makakuha ng simpatya or something. Regardless, kahit paano nyo pa yan pagandahin, pabulaklakin yung salita, kahit anong reason nyo, ganun pa rin yun guys eh. Karamihan ng mga hip-hop artists, wala naman talagang mga makeup eh. Kahit ako, di ba, kailan lang ako nag-start, bata pa ako nag-rap na ako eh, siguro 7, 8 na ako nag-rap eh, pero hindi ko masasabi na talagang rapper ako talaga. Nung simula nang tumuntong ako ng stage, doon na ako masabi na rap eh, 2001, nagra-rap na ako eh. So, mula sa 2001, nung tumuntong ako sa stage, doon ko lang na yung sarili ko na consider na rapper na pala ako. Hindi naman ako rapper, bagay artist na din pala ako, ganun. Tapos pinagpatuloy ko na kasi tumaas yung confidence ko. Tapos nakapag-release ng album. So since 2001, imagine niyo 3 dekada na rin yun yata. 2001 to 2010, 1 decade. 2010 to 2012, 2 decade. Tapos 14 years na rin. Pero sa ibang mga tao, hindi pa malaki yung 14 years, guys. Kasi ang problema ko naman kasi huminto din talaga ako. Tsaka may mga artist na huminto, katulad ni Abra, huminto, nagpahinga. 'Di ba? Kasi ganun talaga guys eh. Minsan hindi naman sa mauumay ka, pero minsan talaga parang hindi mo lang feel. Katulad pag may mga tao na nagre-react sila ng react, pero parang sometimes, rin talaga. Meron tayong mga personal na buhay sa labas ng camera, And at the same time, sana ma-appreciate natin yung mga ganong klase ng mga tao. But sinasabi dito ni Abra, sa tingin ko, magandang halimbawa to na pag na-consider kayo, pumasok kayo dito, then, there's rules you have to abide. Hindi ko alam kung anong klaseng rules yun. Imaginary rules na ginawa ng mga artist na sa tingin nila hindi pasok sa panlasa nila, Pag sinabi nila, nasa hip-hop ka, ganito dapat pormahan, huwag kang magaganyan. Kaya make sense. Parang pag bata ka pa, mapasok ka sa isang kultura na hindi mo alam. Yung mga nakakatanda sa'yo, sabihin mo, ba't ganyan tsura mo? Diba? Ganito yung suotin mo sombrero, ganito yung suotin mong damit. Diba? Natuturuan ka, nabibinyagan ka kung anong dapat mong gawin at ikilos, pati yung looks mo sa ganitong klase ng kultura. Hindi ka papasok sa mga lugar o kultura, katulad pag pumasok ka
Japan, sooner or later, ma-adapt yung culture nila. Pag masok ka sa China, sooner or later, ma-adapt yung culture nila. Pati yung pananamit nila, di ba? Ganon din sa hip-hop na pinapasok ninyo. The more na nandyan ka, nagbabago yung the more kayo na manamit, the more kayo na magsalita. At yung mga bagay na yun, very importante. Kasi wala yung idea at konsepto na kahit sino pwedeng pumasok. Katulad ng sinabi ni Francis, lahat ay kasya, pero kung hindi mo naman pala sinasa puso, gusto mo lang pumasok lang, gusto mo lang, magbida lang, parang ganun lang, medyo hindi rin yung tama kasi may mga tao talaga na nagpundar at nag-alay ng dugot pawis para sa bagay na to. Hindi porket may fan base na kayo, malaki na kayo, pwede niyong pasukin. Kaya ang marami mga artist sa Amerika na biglang nasisira yung karera nila kasi bigla sila tumatalon sa mga bagay na gusto nilang pasukin nang hindi nila masyadong nauunawaan. Ganun pa man, malaking importansya pa rin na sinasabi nila, very flexible ka. Very flexible, pero kung sabi mo naman na, eto ambag ko lang sa hip-hop, parang wala akong intention na sirain ng hip-hop kultura o yung modern music ninyo, yung rap, na yan, nag-ambag lang ako. Other than that, yun lang. Pero, para lang masabi na kaya mo talaga. Pero kung papasok ka dyan, tapos parang aangkinin nyo, tapos hindi nyo maibibigay yung 100% na gusto namin makita. Hindi ko alam kung gusto nyo gusto nyo naiintindihan yung gusto ko sabihin. Kumbaga, isa akong pintor, gusto mo maging pintor ka kasama ng mga fans mo, pero hindi mo mapangatawanan yung idea na yun. Meron mga tao na bigla lang nag-jump in sa pagiging rapper, tapos galing sila sa pop, galing sila sa country music. Pero yung the way na magsalita sila, the way na pumorma sila, gusto na may pakita sa mga tao na hindi man kami nasa genre ng hip-hop, nakikinig na kami dati pa at alam namin kung ano yung gusto ng kulturang to. Kaya pag nag-jump in sila, bigla silang tanggap kagad. Bakit? Kasi representa nila ng maayos eh. Diba? Ganun yung gusto kong sabihin. Tuloy natin. At hindi naman lahat makakaintindi. Kahit fans, hindi rin maintindihan yung mga bagay na yun. So, para sa akin, hindi sa kinakampihan ko si Abra, pero maganda yung ginagawa niya kasi sa tingin ko, aral si Abra sa kung ano yung gusto niyang pasukin. Easy sa MV ni Emmy, hindi man lang ako nainggit. Kunti lang, sa katunayan nga noong unang nood, yung naka-braids man akala ko chill. Kunti lang, pasensya sa retalk, medyo truth ba mo nakamara Michelle. Ako si Sheldon Cooper, nakasuot ng t-shirt na may logo ni The Flash. Speed rap na may substance, ito wanna as fast. I'm the best, pag hindi ko sinubukan maging lakang dapat alalahanin, pagbusog ng pating, kaya gutom ang dating. Gustong nasapin ang matamis na tagumpay para sa kultura na rin. Nga na yung piningang kinin ang rap sa hip-hop, mga tol. Aabutin nyo kay Hendrix, shake, rattle and roll. Pulo pokita ng kultura namin pinuputak eh. Mga bubuyog din may kasalanan, hindi tinutukan eh. Kaya tutukan natin, Reagan sa buho, buksa. Wow, tutukan kasi hindi natutukan. Natutukan naman. Ang problema lang kasi sa sinasabi sa ibang mga tao, may kanya kasi ng movement eh. Bawat individual may kanya-kanya talagang movement. May movement to, si ganito, may movement yan, si ganyan. Sa totoo lang, hindi na yung movement na idea, hindi yan basta yung galaw mo eh. Kumbaga minsan, yung fans mo, yung magbibigay ng kredibilidad sa'yo. Bakit? Kasi tinitignan nila lahat ng ginagalaw mo, lahat ng ginagawa mo, lahat ng idea mo. Tapos, tinitignan nila, sinusuri nila. You know? At the end of the day, pinapahalagahan nila kung ano yung nakikita nila sa'yo. Kaya ka nagkakaroon ng movement kasi na-appreciate ka nila. So, katulad ko, ilan lang yung fans ko? Siguro mga nasa 100 lang yan. 100 lang yata, yung iba, parang sa pilitan, parang napilitan na lang sa akin. But other than that, okay pa rin sa akin yun. You know, okay pa rin sa akin yun. Kaya, ang mahalaga, merong nakikinig. Isipin ninyo sa panahon ngayon, nandito na tayo sa social media. Imagine mo, nagpe-perform ka sa stage, tapos merong 20 nanonood na tao live, 20. Madami pa din yun. Nag-perform nga ako na 3 lang yung nanonood eh. Tsaka in-story ko pa sa Instagram. 3 lang silang nanonood sa harap. Nakikinig talaga. Tapos yung iba, nagiinuman sa gilid. Diba? May mga ganun talaga guys. Na-experience ko yan. Na-experience ko rin na puno. Na-experience ko rin na i-hype ako ng mga artist. Na-experience ko rin na dito sa Amerika kasi may manager pa ako dati. Kaya na-experience ko lahat. Kaya alam ko medyo mahirap talaga mag-perform. Nakakapagod. Especially bibili ka pa ng pagbebenta ka pa ng ticket mo. Kaya tutukan natin, Reagan sa buho, buksan ang mga ng kultura namin pinuputak eh.
mga bubuyog din may kasalanan, hindi tinutukan eh. Kaya tutukan natin, Reagan sa bungo, buksan ang mga kulak, tingnan sa bugto. We love, viva. We love, viva. We love, viva. We love, viva. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Shoutout kay Honcho. Yes, so maganda naman yung pinakita ni Aba. Wala naman ako masyadong narinig na pwede namang ikasama ng loob ng iba. Ang masasaktan lang dito, yung akala nila parang pinepersonal sila. But other than that, sa tingin ko, malinis yung pagkaagawa ni Abra. At sa tingin ko, naisabi niya, naihayag niya yung dapat niyang sabihin. You know? At tingnan na natin sa ganitong paraan. Mas maganda na makarinig ako ng isang artist na pinoprotektahan yung kultura na pag-aari nila, you know, kaysa naman yung artist na sinisira yon. Kasi Abra is one of the, for me, para sa akin, is isa sa mga pundasyon ng hip-hop sa Pinas, na artist talaga, na sa tingin ko, nakapag-ambag na ng sapat, you know, para masabi talaga na may credibility siya. At isa rin siya sa mga, you know, sa tingin ko, may credibility magsalita. Yun ang masasabi ko. And at the same time, kung gusto niya magsalita ng ganyan tungkol sa mga tao na papasok basta babastusin, sa tingin ko okay sa akin yun. Sa tingin ko yung pagprotekta niya sa industriya at sa kultura na kanyang minamahal, para sa akin okay din yun. You know, kung may masasaktan na iba, then sa tingin ko ang kailangan lang nilang gawin, sumagot at sabihin yung saloobin nila. Kung ano ba sa tingin nila yung dapat na kailangan nilang pasukin, kasi sa totoo lang kahit sino talaga pwede pumasok pero hindi ibig sabihin pwede nyo nang gawin lahat ng bagay na gusto ninyong gawin. Pwede nyo nang pagharian yung bagay na basta pinasukan nyo lang. Kung gusto nyo pagharian, then patunayan ninyo. Yun lang naman yan patunayan ninyo, dahil hindi lang si Abra yung nandyan hindi lang marami talaga, di ba? At ang hip hop sa Pinas masyado nang malaki, you know, ang dami ng mga artist nagsusulputan, you know, ang dami ng mga artist na nagke-claim na kung ano-ano man sila, 'di ba? At aside from that, ang daming malalaking grupo, you know. Nandiyan ang si Abra, nandiyan si Looney, yung ibang mga artist ng Flip Top, Black Minds, Chakra, you know, nandiyan din ang Republican, Donggalo Records. Ang daming mga artist, guys. PF Pro, BF Pro. Sa tingin ko, after ko mag-react ng almost 2 years, you know, medyo nakita ko na rin talaga yung laki at lawak. At makikita ng mga followers ko, ng mga taga Day One, na hindi ako basta-basta nagre-respond sa ibang mga artist at kung ano man yung sinasabi nila. Especially, you know, may movement sila na gusto nilang gawin, hindi ko na yung pinakikialaman. Pero ang gusto ko lang sana yung, katulad ngayon, sa panahon ngayon, wala kayong maririnig na issue tungkol sa mga old school na babastos, nang gaganyan. Wala. Tumigil after 2 years. 'Di ba? Nung pandemic, after noon, nawala na yung bigla yung issue na yan. Ngayon, tapos, kung maraming mga bagay ngayon na mga bago na pumapasok. At sa tingin ko, para sa akin, personal na opinion, healthy siya. You know, hindi nyo kailangan, kung gusto nyo talaga pumasok, aralin nyo rin na ganyan talaga. Ganyan talaga sa hip-hop. Yun. At sa tingin ko, mas maganda kung yung ibang mga artist na hindi galing sa genre ng hip-hop, kung sumagot sila, much better. Kasi makita yung skills nila, diba? Kasi yung kultura ay hindi lang yan basta sa pananamit, you know, sa pagpe-perform. Ganun din kung kaya mo talaga rin, yung sa skills mo din talaga, sinusukat din talaga nila. May mga artist na ganun Pero si Abra parang hindi siya natatakot kasi malaki yung foundation niya talaga So sa tingin niya, aral talaga siya, nakapag-tour na rin sila. Even though kahit hindi masyadong successful, sa akin okay pa din yun. Kasi ano yun kumbaga certified talagang meron siyang belt, meron silang pinuntahan. Ganun pa man, sa akin, bibigyan ko to ng 10. Para sa akin medyo placid pa rin si Abra kasi parang
nag-hold back siya kasi tignan niya, parang sinasabi niya, tignan natin kung may sasagot. Parang ganun. Kasi parang nag-aabang siya eh. Kung meron bang deserving na sumagot o ganun man. Doon, pag hindi sumagot yung SB19 o sino man mga K-pop na mga ganyan, doon mas lalong lalaki si Abra. Kasi makikita na unstoppable siya eh, sa mga ganyan eh. Diba? May mga artist na hip-hop na talagang sasagutin si Abra para depensa ng SB19, which is good. Kasi para sa akin, kahit pa paano, makikita mo na yung mga artist na talagang hindi naman sa sa nagpoprotekta, pero parang sinasabi nila, wag ka muna maghalimaw, parang ganito, bigyan natin ng chance yung iba. Pero at the same time, sa ginagawa nila, nagiging healthy pa rin kasi merong competitive na nangyayari. At dahil sa pagdidis nila kay Abra, nabubuhat sila ni Abra at the same time. Kasi, symbiotic relationship eh. Nagdis si Abra, nakilala siya, may nagdis sa kanya, nakilala yung mga nagdis sa kanya. Ang laking bagay din nun talaga, guys. So, kahit idis nyo si Abra, may benefits pa rin sa inyo kasi nagkakaroon kayo ng pangalan kahit pa paano. Kahit 15 minutes lang na fame, okay pa rin yun. Kasi hindi kayo nawawala eh. Nababalikan yan at forever yan nandyan sa YouTube until na mawala tayo sa mundong to. May mga papalit sa atin. Ganun pa man guys, bibigyan ko to ng 10 kasi maganda para sa akin at marami akong nasabi. May mga bagay na ako na hindi nasasabihin at hindi na i-explain kasi self-explanatory naman yun. At aside from that, hahayaan ko na yung mga mental ninyo na mag-isip at magpalawak pa ng idea na to. Kasi sa tingin ko, karapatan ninyo makapag-isip, makapagbigay ng opinion. Ganun pa man, bibigyan ko siya ng 10, galing na sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, mga kaibigan, yung mga tao nakapaligid sa inyo, tigil sa lahat. Magdasal kayo palagi. Subscribe na rin kayo kaya Abra. Ingat kayong lahat dyan. Kita-kita tayo sa susunod na video. Peace out.